Good morning mga kasing pogi! Ako si Bugoy. For today's video ay panibagong kwento ng aking buhay. Part 1 sa pagpapagawa ng pinapangarap naming bahay na ngayon nagkaroon ng kulay. Gawan ko rin naman daw ng kwento para mapanood ng aking mga taga-subaybay. Ang hirap mag-itcha sa taas. Para makapag-layout ng bahay, kinakailangan ng coco lumber, kaya bumili kami ng niyog. Maaga pa lang ay nandini na kami sa gubat para maghakot ng kahoy. Walang almusal kundi itong kanyang ubod. Matamis-tamis yung ubod. Ang ulam mamay tanghali. Pwedeng ginataan, pwedeng bulang lang. Sarap. Pagkatapos ay nagpahakot na rin kami ng buhangin, 3 dump truck ng panambak at 1 pang-asinta, pero siguradong ari kukulangin. Habang ang mga mason ay nagle-layout, ang mga labor naman ay naghuhukay ng saging. Nandini rin si Lucas, hindi nagpapaiwan at laging nakikimali-mali. Habang ang iba ay nagbubuo ng bakal para sa gagawing poste, kami naman ay nagsimula na maghukay ng pundasyon dahil isa rin sa pinakamahirap na parte, kaya bawal dili ang maarte. Arin namang garning trabaho ay nakasanayan ko na, nakalakihan dahil nga mason carpenter, kaya purman ko din ang aking ama. Yung 2 kapatid ko naman ay kinuha ko ring labor para habang nakabakasyon sila magkapera. Dumating na rin ang mga hollow blocks, D4 at D5. Yung isang truck naman ang kargay mga bakal, may mga kasama na ring semento. Para naman sa panali sa bakal ay kailangan ng kawad at garni ang diskarte na pangpakyawan. Gumagamit ng grinder para mabilisan. Pero kung wala ay pwede rin namang gumamit ng plies, lalo na kung arawan. Malapit na rin ang merienda kaya nagluto ako din ng sopas para ang mga kasamahan ko din ay manumbalik ang lakas, pero pagkagarning mainit ang panahon para makakadagdag pa rin sa pagkabanas. Kinabukasan, tuloy-tuloy pa rin kami sa paghukay dahil malalim at malaki ang pundasyon ng poste para siguradong mas matibay. Nakakatulong ako din dahil ako'y nag-file ng leave kahit papano'y makatipid sa pinapagawang bahay. Malaki nga ang pagitan ng aking mga na-record na video dahil kung minsan nga ako'y wala din at ako'y nasa trabaho. Medyo mababa rin kumpara sa karsada ang aming pwesto, kaya naging gastos sa pagpapatambak palaang nito ay medyo nakakahilo. Marami ho sa inyo ang nagtatanong kung ito daw ay bunga ng aking pagbablog o ng mga pagpupost ko dito sa social media. Alam nyo gahol dumadaan at lumilipas minsan ng kada buwan na wala ako dito nakukuha. Dahil madalang na nga ako makagawa ng mga ganitong content at ako'y may trabahong inuuna. Kaya ang pagpapagawa ko ho ng bahay ay hindi ko pa pwedeng sa vlogging iasa dahil wala pa halos kinikita. Ari ho ay aking iniloan, nakakaltasin sa aking sahod sa loob ng 5 taon. Hindi ko alam kung paano pagkakasyahin ang matitirang sweldo sa mga panahon na yon, pero ako'y nananampalataya na kami makakaraos dahil mayaman ang ating Panginoon. Sunod kong punta ay ganito nakataas ang asinta, kaya yung iba'y bumubuo na ng bakal para sa biga, ang iba na may gumagawa na ng forma. Umakyat din ako sa taas kahit isang kahoy ang ginagamit nilang palapala dahil gusto ko lang makita din ang itsura. Magkahalong saya at kaba, din ang aking nararamdaman dahil hindi ko alam kung ang aking budget ay magkakasya, lalo't kung kritis lang ang aking napagdesisyonan. Para kako'y wala akong problema sa pagpapalit ng bubong, lalo't kakaunting diferensya din laang naman kung gagamitin mo steel trusses. Napasakto laang talaga na ngayon ako naging qualified para mag-loan kung kailan may krisis, kaya mahal ang mga materyales. Si Marvin ay gumagawa ng spacer na ilalagay sa plywood para ang bakal ay hindi dumikit. Mabuti na lang at meron kayong trapal na ginagamit dahil ang magtrabaho din sa taas ay talagang napakainit, napakalakas pang makapangit, napakakulit, kaya laging hanggang dyan lang sa baba si Lucas. Tula pa itong hagdan at mahirap na rin at baka siya'y mahulog, kaya hindi ko sinasama dito sa taas. Ginamit namin dito ay pinolik na nilagyan ng packing tape sa bawat pagitan para siguradong makinis at hindi magkakaroon ng leak kapag nabuhusan. 3 mason, 4 na labor din ang regular na gumagawa kasama ang aking tatay at siyang foreman. Habang nagbabakal ay nagdagdag pa kami ng 2 makakasama para mas mapabilis dahil bukas ay naka-schedule itong buhusan. Nandito na rin ang mga electrician, naglilinya dahil sa mga ganitong slab ay hindi ari pwedeng mapahuli. Full force na din sa pagbabakal at pagtatali pero hindi pa rin kinaya na maghapon at talagang inabot pa ng gabi. Kailangan magpa-OT at para magkaroon ng liwanag ay nakitap muna kami sa kapitbahay dahil wala pa din yung linya ng kuryente. Kumukulog at kidlat nagbabadya ang pagbagsak ng ulan kaya nagdadali-dali kami. Alas 8 na natapos pero bukas dapat lahat ay malalakas dahil magbubuhos ng semento. Kailangan pag uwi sa bahay ay makapagpahinga na maganda kaya nagdala na ako din ng hapunan. Ang ulam ay adobo. Sige ho, God bless sa lahat. Hanggang din na lang. Salamat ng marami sa inyong panonood. Paalam!